pinakapahininto ni Auntie Agnes ha. Nanginginig sa takot na umuwi sa kanilang bahay ang 15 taong gulang na si Joanna. Gusto ko magpakamatay na yung nangyari sa akin. Kung hindi nangyari sa akin to, hindi naman ako ganito ngayon. Hindi yung katulad dati na nakikipagkwentuhan talaga ako. Oh, Joanna! Oh, yun nangyari sa'yo? Dito na nalaman ng kanyang tita Agnes ang ginagawang pananamantala sa kanya. Sino to, Joanna? Sino to? Anong ginawa niya sa'yo? Anong nangyari? Ano ang kalbaryong sinapit ng dalagita? Oh, Joanna, mukhang may lakad ka. Saan bang punta? May kikitain lang po. Huh? Sino yun? Wala po, barkada lang po ano eh. Hindi naman kita sa pinagbabawalan na makipagkaibigan, makipagbarkada. Pero mag-iingat ka ha. Mamimili ka naman ng mga kakaibiganin sa mga online na yan. Auntie, meet up lang po yun. Okay lang po ako. Meet up. Siya, sige. Mag-iingat ka. Sige po, message ko rin po kayo. Mag-iingat ka. Opo. Umuwi ka agad ha. Huwag magpakagabi. Taong 2021, nakilala ni Joanna online si Chenny, hindi niya tunay na pangalan. Joanna, Chini, sorry, matagal ka bang naghintay? Traffic kasi dun sa dinaanan ko eh. hindi, mga 10 minutes lang. Oh, bakit ganyan yung tingin mo? Parang iba kasi yung itsura mo sa cam kaysa sa personal. Pogi ba? Mas maganda. Hindi rin nagtagal at nakilala ni Joanna ang pamilya ni Chenny. Si Joanna po. Yung kinukwento ko sa'yo. Ikaw na ba yan? Ang ganda mo naman pala talaga. Salamat po. Ay, taga saan ka pala? Taga Maynila lang po ako. Nag-aaral ka pala? Opo. Ang ganda. Kuya Jello, si Joanna. Joanna, Kuya Jello. Jowa mo? Anak, magbihis ka nga muna doon. Nakakahiya sa bisita natin, no? Sige na, Ginny. Samahan mo na muna si Joanna doon ipaghanda mo na makakain. Yung kapatid niya pong babae, jowa ko. Walang kamalay-malay ang dalagita na dito na rin magsisimula ang kalbaryong daranasin niya. Kasi nung una po, nagbibiro-biro siya sa akin na ang ganda daw ng katawan ko, ang ganda ko daw. Ang lalaking kapatid ni Chenny na si Jello kasi may iba raw pakay sa dalagita.